Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Aristo Mariano, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl mapapakinggan sa Storytelling Channel sa YouTube. Habang sinasabi ni Daryl sa kanyang isip ang mga hangad niya kaya nasa Elf Palace siya. Alam kasi ni Daryl na para bang nahuhulog siya sa anak na babae ni Master Ken na si Lynn. Bukas na kami magsisimula magsanay ni Miss Lynn. Nais ko sana bumalik sa waterfalls bukas para makapaglinang ulit ako ng spiritual na lakas ng maayos at wala sa panganib. Dahil ang lugar na iyon ay masyado ng liblib. Sa bagay 2 araw lamang ang binigay ni Master Ken kay Miss Lynn para ako ay kanyang turuan. Nakangiting sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, sa loob ng Elf Palace, si Yui ay hindi makatulog parent sa pag-iisip na sinamahan siya ni Daryl para magpaangin. Ang lalaki iyon, para bang may kakaiba sa kanya, hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko para sa kanya. Kapag nakikita ko siya ang aking puso ay parang nasasabik sa tuwa. Ang taglay na katangian niya ay napakamaginoo. Sayang naman hindi pumayag si Master Ken na sumama ako sa kanila bukas sa kanilang pagsesenay ni Miss Lynn. Hay nako, makapasok na nga lang sa aking silid. Habang sa kubo ni Daryl, at si Daryl ay natutulog na ng mahimbing. Nagpakita ulit ang ibang elemento sa kanyang kubo. Naglilikot ito at ang mga damitan ni Daryl ay kanyang kinalat. Dahil sa pagod ni Daryl sa kanyang paglilinang, itong umaga na nagdaan. Hindi niya naramdaman ang ginagawa ng isang cute na idolan sa kanyang kubo at ang kanyang tulog ay sobrang lalim. Lumipas ang mga oras, madaling araw na at si Daryl ay nagising. Kay sarap ng ganitong pakiramdam, na para ba akong lumulutang sa sobrang gaang ng aking pakiramdam. Binuka ni Daryl ang kanyang palad at nilabas niya ang kanyang fireball. Ramdam ni Daryl na ang kanyang lakas ay onti nang napabuti. Hindi alam ni Daryl na ang cute na idolan ay siyang pinagmamasdan. At nagtago na ulit ito. Inalis ni Daryl ang kanyang spiritual na apoy sa kanyang palad. At napansin niyang, bakit sobrang magulo ang kanyang kubo, nagulat siya at nagtaka. Bakit naging ganto kakalat, na para bang may nakapasok sa aking kubo upang guluhin? Bagong yugto ni Daryl mapapakinggan sa Storytelling Channel sa YouTube. Ngumiti si Daryl sabay sabi sa kanyang sarili. Ang koneho na iyon ay nakapasok pala ulit dito sa aking kwarto. Ang ligalig talaga ng koneho na iyon. Imbes ako ay magmuni-muni muna, ay dapat ko pa itong ligpitan. Hindi alam ni Daryl at hindi pumasok sa kanyang isip na. Baka ang idolan ang naggulo sa kanyang mga gamit. Unti-unti lumalabas ang araw. Napakaganda ng araw ngayon at para bang may magandang mangyayari sa akin. Makapunta na sa palasyo nila Master Ken. Sabik na maglakad si Daryl patungo sa palasyo. Nang makarating siya sa palasyo. At papasok na. Nagulat siya at nagulat din ang kanyang nakasalubong. Ito pala si Yui. Daryl, ikaw pala. Nagulat ako. Ngumiti si Daryl kay Yui. Miss Yui, ikaw pala. Ano yan hawak mo, at saan mo yan dadalin? Napahiya si Yui at sinabi. Sa'yo ko sana ito dadalin. Akala ko kasi tulog ka pa. Kaya pinaghandaan na kita ng makakain mo. Oo, pagkain ang laman ng basket na ito. Nako Miss Yui, nag-abala ka pa. Nakakahiya naman. Maaga kasi ako nagising ngayon, at napakaganda ng sikat ng araw. Ngiting sabi ni Daryl kay Yui. Oo nga Ginoong Vin, kahapon ay anong oras ka na pumunta sa palasyo? Iniisip namin ni Master Ken na baka tulog ka pa o may ginagawa ka. Kaya pumasok sa isip ko na baka mamaya ka pa makapunta dito sa palasyo. Kaya ito, pagdadala na sana kita ng makakain.
Paano kaya yan? Gusto mo Miss Yui sabayan mo ako kumain. Halika tumungo tayo banda roon, may nakita ako magandang pwesto na pwede tayo maglatag ng kumot at doon kumain. Sabi ni Daryl. Nang nakangiti, hindi na nagdalawang isip si Yui at sumang-ayon na kay Daryl. Mukhang maganda ngayon Ginoong Vin. Madami-dami naman itong pagkain nato. Siguro ay kasiya na sa ating ito. Lumabas sa palasyo ang dalawa. At tumungo sa lugar kung saan sila pwede maglatag ng kumot at doon kumain. Hindi alam ng dalawa si Lin ay nakatingin sa labas ng bintana at nakatingin sa kanilang dalawa. Saan pupunta ang dalawang iyon? At para bang magpipiknik sila? Ganon na ba silang magkasando at parang matagal na silang magkakilala? Mukhang nasa panganib si Yui, sa lalaki na iyon, mukhang banibilog ng lalaki na iyon ang isip ni Yui. Bulong ni Lin sa kanyang sarili. Hindi naman siguro dahil alam ko si Yui ay isang matalino at malakas na babae at may spiritual na lakas, at yung lalaki na iyon ay isang normal na tao lamang. Na walang kakayahan para masaktan si Yui sa kanya. Ako nagugutom na baka ang aking ama ay nag-aantay na. Lumabas na si Lin sa kanyang kwarto at tumungo sa hapagkainan. Nakita ni Lin na ang kanyang ama ay nadun na nga. Magandang umaga ama, sabi ni Lin na may ngiti sa kanyang mga mata. Natuwa si Master Ken sa kanyang narinig at nakikita. Mukhang masaya ang aking babaeng anak, sabi ni Master Ken kay Lin. Bakit parang ganado ka ngayon umaga? Tuldok, ama iba talaga ang araw na ito. Dahil excited na ako maging isang guro ng lalaki na dayo sa ating palasyo. Nagulat si Master Ken, at masayang sinabi. Anong hangin ang makapagpabago sa'yo? Kahapon lang ay parang wawasakin mo na ang buong palasyo sa galit dahil inatasan kitang turuan, mo si Vin sa mga kasanayan na dapat niyang matutunan. Pero ngayon masaya ang aking anak. Ngumiti ng palihim si Lin at mamulong sa kanyang isip. Kahit naman hindi ako pumayag na turuan ang bastos na lalaki na iyon. Ay gagawin ko Peren. Kaya masaya ako dahil gusto ko turuan ng leksyon ang lalaki na yon sa pamamagitan ng pagtakuro sa kanya. Papahirapan ko ang lalaki na iyon at titiyakin ko na magsisisi siya na nakapunta siya dito sa aming palasyo. Hindi sumagot si Lin kay Master Ken. Ngunit ito ay ngumiti lamang. Halika na ama, kumain na tayo, at mahabang pa ang araw na dadaan. Sabi ni Lin kay Master Ken. Habang kumain ang mag-ama. Sila Yui at Daryl ay naglatag na nga ng kumot para kumain. Tuldok, alam mo ba Ginoong Vin napakaganda dito sa napili mong lugar upang kumain. Napaka-romantic ito sa isang babaeng tulad ko, na madala sila sa gantong kaganda lugar para kumain. Nakangiting sabi ni Yui, para bang date? Tanong ni Daryl kay Yui. Nang sinabi niya ito, yun, namula ang mukha ni Yui at nahimasmasan ito. Hehe oo parang date nga Ginoong Daryl. Pero ang ginagawa natin na ito ay hindi date. Dahil magkaibigan lang tayo at normal na lang ta para sa magkaibigan. Tama ba ako Ginoong Vin? Tanong ni Yui kay Daryl. Hehe agad na napakamot ng ulo si Daryl at sabi oo nga naman Miss Yui hehe hindi ito isang date. Nagtawanan ang dalawa at kumain ng masaya. Kabilang panig, sa lumang temple ng mga demonyo. Sila Dax at Chester, ay nagising na din. Kapatid Dax okay na ba ang mga paa mo? Nag-aalalang sabi ni Chester kay Dax. Nakangiting sumagot si Dax. Oo kapatid Chester, ramdam ko na ang gun ng aking mga paa, medyo masakit pa pero hindi na tulad kagabi. Kaya ko na siguro maglakad ng mag-isa. Halika na tumungo na tayo sa diretsyo na iyon upang makahanap ng makakain. Baka sa lugar na ito ay may makwa tayong pagkain. Naglakad na ang dalawa. Kagabi habang pinatay ni Chester ang babaeng ahas. May lumabas sa katawan ng babaeng ahas. Na isang bilog na bagay na kulay puti, ngunit ito ay hindi makinang. Agad-agad itong kinuha ni Chester bago siya lumapit kay Dax. At hindi ito sinabi ni Chester kay Dax. Sa isip ni Chester ang bagay na lumabas sa katawan ng babaeng ahas ay kapaki-pakinabang. Tuldok, tahimik na naglalakad ang dalawa. May nakita si Chester na tumpok na kabute. Kapatid Dax, ayon sa bandang iyon para mga kabute na pwede makain ngayon umaga. Pinuntahan ng dalawa ang mga kabute para ito ay kuwanan, nasa sabik si Dax na kainin ang mga kabuti na ito. Dahil sa gutom ng dalawa, kinain nila ng basta-basta ang mga kabute na nakadikit sa pader. Ang sarap ng mga kabute na ito.
At pati ang aking pagkauhaw ay parang nawawala, sabi ni Dax kay Chester. Tama ka nga kapatid Dax. Nawala din ang aking uhaw nung kumain na ako ng mushroom na ito. Masaya ang dalawa habang nagkukwentuhan. Lumilipas ang minuto. Nakaramdam ng sakit ng tiyan si Dax na para bang ito ay sesabog. Kapatid Chester, ang sakit ng aking tiyan. Ano ang nangyayari sa akin? Tanong ni Dax. Agad na namula ang buong katawan ni Dax. Na para bang nagbabaga sa init. Nagulat din si Chester. Nako, ang mga kabute na aming kinain ngayon lamang ay isang lason ba? Tanong ni Chester sa kanyang sarili. Kapatid Dax, hindi tayo nag-isip na baka ang mga kabute na ito ay isang uri ng lason. Maya-maya, nakaramdam na din ng sakit ng tiyan si Chester at para ito din ay nagbabaga na sa pula ng katawan. Kay malas talaga, sabi ni Dax. Kagabi lang tayo ay nakatagpo ng babaeng ahas at muntik na tayo nitong mapatay. At ngayon umaga naman ay para bang nalasan tayo dahil sa pagkain ng kabute. Kapatid Chester, hindi ko na kaya ang sakit. Agad na nawalan ng malay si Dax. Nagulat si Chester at lalapit sana kay Dax. Ngunit ito ay nahimatay din. Nahimatay ang dalawa dahil sa pagkain ng kabute. Lumipas ang 2 oras at wala pa rin malay ang dalawa. Biglang nagising si Chester. Sa kanyang pagkakahimatay, nakita ni Chester na wala pa rin malay si Dax at agad itong tumayo. Brother Dax, gumising ka. Brother Dax. Maya-maya, si Dax ay minulat na ang mata. At ito na din ay nagising. Kapatid Chester, mga kaluluwa na ba tayo? Namatay na ba tayo dahil sa kabute na iyon? Tanong ni Dax kay Chester. Akala ni Dax sila ay nasawi na. Tumawa si Chester at sinabi, kapatid Dax, buhay pa tayo. Halika, tumayo ka na dyan. Hindi makapaniwala si Dax at sinabi. Kapatid Chester, sampilan mo nga ako kung talagang makakaramdam pa ako ng sakit at kung buhay pa ako. Tumawa ng malakas si Chester. Ha 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 ha. Ikaw talaga, kapatid Dax. Maswerte pa rin tayo, kapatid Dax, at hindi tayo tuluyan nalasan ng mga kabute na ating nakain. Tumingin si Chester sa paligid. At ito ay nagulat. Nasaan ang mga kabute na iyon? Kanina lang ay napakadaming ngunit ngayon ay nawala. Nagulat din si Dax. Brother Chester, ang kabuti na iyon ay mahiwaga. Tama si Dax, ang kabute na kanilang kinain ay mahiwagang kabute na may taglay na spiritual na pagiging immune sa anumang lason. Oo, sila Dax at Chester ay nagkaroon ng spiritual na anti-lason sa kanilang mga katawan. At kahit anong lason pa ang kanilang makain at mainom ay hindi na sila ito tatablan. Nag-isip din si Chester. At sabay sabing, tama ka Brother Dax, biglang naglaho ang mga kabutinong tayo ay nawalan ng malay. Pero salamat parents sa mga kabute na iyon, ramdam ko ang aking lakas ay ating nabawi. Hahaha, ako din kapatid Chester. Kay lakas mo kumain kasi ng mga kabute. Birong sabi ni Dax kay Chester. Tumawa ang dalawa, ngunit hindi pa alam ng dalawa na ang kabute na kanilang kinain at ang taglay nitong spiritual ay nasa katawan na nila. Kabilang panig, Elf Palace. Tapos nang kumain sila Daryl at Yui. Halika na Miss Yui. Baka nag-aantay na sakin ang babaeng dragon. Sabi ni Daryl. Nagtaka si Yui. Babaeng dragon. Paano nagkaroon ng dragon dito sa palasyo ng mga elf? Ngumiti at sinabi ni Daryl kay Yui. Hehe, hindi talaga dragon ang naghihintay sakin. Si Miss Lin ang aking tinutukoy, na may pag-uugaling. Dragon. Kapag ako ay nakikita nun ay para akong babugan ng apoy. Tumawa si Daryl. Ngumiti at tumawa din si Yui. Ikaw talaga Ginoong Vin. Medyo maloko ka din. Halika na nga, baka nga hinahantay ka na ni Miss Lin. Niligpit ng dalawa ang kanilang kalat. At nagtungo na ulit sa palasyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!